kailaliman ng gabi. Paano kung may marinig kang kumakaluskos sa inyong kisame? Sisilipin mo ba? O sa takot na kung ano ang iyo ritong matuklasan, magkikibit balikat ka na lang? Si Ray, pinipilit daw magbingi-bingihan sa madalas na kung anong naririnig niyang lumilikha ng mga misteryosong ingay sa bubungan ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu. Parang may naghabulan dyan sa bubungan, minsan doon sa kwarto. Malakas eh. Nag-ano sila, rumble sila dyan. Tataka ako kung daga ba ito. Ngunit wala raw lakas loob si Ray na alamin kung ano ito. Takot rin ako dahil ako na mag-isa dito. Baka bigla na yung dakmahin dyan. Hanggang ang mga hindi maipaliwanag na kaluskos, unti-unting nagkalinaw nung ang mga helper niyang sina Ricky at Herman may nadiskubre nung inayos nila ang mga sirang kisame. Handa lang. Kaya ko nga. Bukog sa manak. Ang kalansay, halos isa't kalahating talampakan ang haba. Sinlaki ng kamao ng tao ang bungo na may nakausling parang pangil. Yung sa likod niya, kumplito ang kuan niya, yung buto hanggang doon sa buntot. Yung ulo niya, iba naman ang itsura, elongated. Tapos sa sakit ng mata niya, malaki. Ang ipinagtataka nila, meron man itong dalawang paa, pero wala naman itong kapares na kamay. First time ko lang nakita yung ganyang klaseng kalansay. Sabi ko, ibang klase ito. Hindi naman aso ito, hindi naman pusa. Ang mga kapitbahay ni Ray, kanya-kanya ng haka-haka. Mura dyan siya kanggaro ba? Ang iyang forma, ang iyang shape. Para sa ako, buhok na langgam lang. Yun, mura dyan siyang iring. Pero kung sina Ricky at Herman ang tatanungin, kumbinsido silang hindi ito basta-basta ordinaryong hayop, kundi mga labi ng maalamat na nilalang na matagal nang laman ng mga kwentong bayan sa Kabisayaan. Di kayong ko sarili ko nga 52 years old. Karoon pa yung kitag singbin. Ang sigbin, parang kangaroo na sinasabing umaatake tuwing gabi para sumipsip ng dugo ng bibiktimahin nito. Nagbabago raw ang anyo nito. Di umano, may abilidad na maglakad patalikod. Sa mitolohiyang Pilipino, ang sigbin ay isang uri ng halimaw na nagmumukhang hayop na nagiging tao. Kinakatakutan siya dahil ang pagkakaalam ng maraming Pilipino, may kapangyarihan ito na sumipsip ng dugo ng mga tao. Ang lolo raw ni Ricky na tiga Negros, madalas daw noong makainkwentro ng sigbin. Mao sige ipakita na mo sa kaming sa iya mga apo. Nauna na ko pareha sa isig kanang bukog. Kung sigbin yan, kinain na ako dito. Ingon si Ricky nga, makasa lang na ano. Kuyaw lang na ka ng makasa kanila, pero di kami labot nila. Di nila may labot. Ayon kay Ricky, meron daw pala tandaan para makumpirma kung talaga bang sigbin ito. Ang mga sigbin daw kasi, kalimitan, may kapares. Sabi ng lolo na ko, pag umatay ang isa, mamatay sang isa sa dili bagay layo, magtupad ra sila. Sabi niya, boss, tingnan natin. Kaya nagbabaka sakali silang galugarin pa ang kisame. Gipangita na mo siya dito sa pikas. Hanggang sa Sigaw na naman yung sila. Nandito na sir, kalansay. Yung mga piraso ninyo, sina Ricky, may nahanap ngang mga buto ng isa pang hindi nila matukoy na kung anong hayop o nilalang. Pero hindi katulad ng naunang natagpuang kalansay na halos buo pa. Ang pangalawang mga butong nahanap nila, halos pira-piraso na. Yung base sa bungo niya, parehas talaga. Elongated. Wala namang amoy. Dry na dry kasi siya. Dahil sa pagkakatuklas sa ikalawang kalansay, mas lumakas ngayon ang hinala nila na baka labi nga ng mga sigbin.
nadiskubre nila sa kisame. Dito, no? Pero sa halip na matakot, ang ilan nilang mga kapitbahay, nakiusyoso pa. Nandyan pa ba yung buto ng sigbin? Sabi, kingin na ba? Matanda. O nandyan pa, akin na lang yung buto. Sabi lolo ko, kuhain mong kanang ngipin, kay ako nang iyang ngipon, kay paserte daw. Sa kanang sugal o kanang tambal. Pero tila kabaligtaran daw ang nangyari kay Ray. Imbes kasi na siya'y buenasin, ilang araw mula nung nakita ang mga buto. Ang kanyang mga binti, nagkasugat-sugat. Hindi ko naman malaman kung saan ang sugat na ito. Tapos naramdaman ko na sumakit siya. Lumaki yung hita ko, namumula. Isang araw hindi ako makalakad. Habang sina Ricky at Herman naman, parehong na-aksidente. Morto yung gistoryahan na pangil sigbin. Buwan mo yung ito. Dito may punta itong waiting shed kilid simbahan. Ito yung malaking sugat na pag-uwi namin, kwento namin, parang may nagtulak sa amin, hindi namin alam. Sa kabila nito, wala raw balak si Ray na itapon o ipamigay ang mga buto. Kung may pira ako, kuhan ako ng, yung aquarium ba, lalagay ko siya doon para magandang tingin. Pero meron din daw agent na nakipag-ugnayan sa kanila na nagsabing interesadong bilhin ang mga natagpuang buto sa kanilang kisame. Kung totoo yan na sigbin talaga yan, bibilhin nila 2 million. 2 milyong piso para sa ganitong mga buto? Ano ba talaga ang mga butong ito? Kita ko elongated yung head feature niya. Then yung eye socket niya, it's unusually large which fits sa... Ang mga kalansay sa kisame ni Ray, patunay ba talaga sa matagal ng mga kwento-kwento sa Kabisayaan tungkol sa mga sigbin? Hindi naman aso ito, hindi naman pusa. Bubuuin na natin ang misteryosong kwentong ito sa aming pagbabalik. Dito, no? Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tweet na gamit ang hashtag KMJS20. Tagos hanggang buto ang nararamdamang kilabot ni Ray nung sa kisame ng kanyang bahay sa Cebu. May nadiskubring mga buto ng kung anong hindi pa nila matukoy na nilalang. Yung ulo niya, iba naman ang itsura, elongated, sakit ng mata niya, malaki. Yung nuso niya, nandun yung pangil. Pero ang ipinagtataka nila, may 2 itong paa. Pero wala namang mga kamay. Ngayon lang, sa first time ko lang nakita yung ganyang klaseng kalansay. Hindi naman aso ito, hindi naman pusa. Kaya ang iba, lumakas ang kutob. Mga buto raw ito ng napakailap pero matagal nang pinaniniwalaan at kinatatakutan din ng mga sigbin. Dito, no? Dahil sa mga haka-haka na buto ng sigbin ang nadiskubre sa kisame ni Ray, may ilang nagka-interes. May nagkuhan sa akin, tumawag na anonymous agent daw siya. Di ba mayroon kang kuhan yan, kalansay ng sabi sigbin? Kung totoo yan, sigbin talaga yan, bibilin din nila ng 2 million. Nagpasilaw ba si Ray sa inaalok na napakalaking halaga? Sabi ko, huwag ka nang tumawag dahil ayaw ko talaga ibibinta. Hindi raw sa tumatanggi si Ray sa grasya, pero dahil meron daw siyang makatindig balahibong na panaginipan. 2 gabi na naginip ako, may mata sila, kasalita sila, English. You have this thing, do not sell, do not dispose, or you will meet a bad consequences. Nagising ako, pawis na pawis ako. Samantala, nitong Biyernes, ang veterinarian sinadya ang mga kalansay sa bahay ni Ray. Magdiferensya sad na sila, depende sad sa age. Kung bata pa, syempre, ang mga features niya, dili pa man siya fully mature. So, dili yun siya kanang ingan na ka emphasize siguro ang iya head kay bata pa siya. At base sa kanilang inisyal na pagsusuri, ang mga buto hindi raw sigbin. Kita ko elongated yung head feature niya, yung eye socket niya, it's unusually large which fits sa
sa feature talaga ng cat kasi it was designed like that for the eyes of the cat to fit. Makikita mo, wala siyang collarbone. Tapos yung yung vertebral column niya is hindi talaga siya like sa ibang species na magkakadikit talaga sila. Normally, yung sa cat kasi, medyo hindi siya ganun ka tightly connected. Tsaka yung nagko-connect sa kanila, the ligaments, yung mga disc nila, spongy siya eh. Kasi it is also designed like that for flexibility. Paanong nangyari na tila wala itong mga paa sa harap? Siyempre, nandun siya sa kisame. So, baka nalaglag or kinuha ba siya ng mga daga. Base lang sa mga tao pumunta rito. Unanimous sila, Silvin eh. Wala nagsasabi na pusa, kahit yung mga matanda. Wala tayo may mo kung ngiring na, kung unsa na siyang ngayon. Okay, kay sa taste na ni Doc. Sa susunod na may marinig tayong kaluskos sa ating mga bubungan o kisame. Bago pa lumikot ang mga isipan at lumipad ang imahinasyon, silipin agad para magkaalaman na at hindi yung sa dulo matapos ng kung ano-anong mga espekulasyon, yung pala maling akala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.